Hello po mga kababayan, this is Nancy Bicolana. Pag-usapan po natin itong kumbaga binalikan or binanatan ngayon ni Senator Marcoleta itong mga sinasabi ni Senator Lacson. Di ba nag-privilege speech siya, mayroon na siyang nabanggit doon, tapos niyang mag-privilege speech, nagpa-interview siya dyan sa kapihan. Ang inaano po ni Senator Marcoleta, hindi siya nagpa-interpolate, di ba? Doon. Ngayon, ang sinasabi ngayon, ito lang sasabihin ko bago tayo pumunta kay Senator Marcoleta ha. Ang sinasabi po dito ni Senator Marcoleta, bakit kumbaga nagpapakalat siya ng malisyosong pahayag. Yung sinasabi niya na itong si Senator Marcoleta daw po ay humingi ng 1.5 billion para sa proyekto na ang kapalit daw mga kababayan ay ang kumpirmasyon nitong si Bunoan. Kaya lang daw 500 lang yata ang naibigay. Yung ganon. So mga kababayan, yun ang inaano nga natin na bakit ang hilig nito ni Senator Lacson kumbaga magbudbud ng bagay na kukonsumuhin naman ng mga media at ipapakalat na ang magiging resulta noon sa tingin ng iba ng tao ay mayroong masamang ginagawa. So para siyang isang babaeng chismosa ang parang lumalabas sa kanya. Dada siya ng dada. Siguro kanya na ginaganyan si Senator Marcoleta because hindi niya kayang pasunodin. 'Di ba? Or nagsiselos siya dahil hindi niya talaga kaya ang kakayahan ni Senator Marcoleta kasi si Senator Marcoleta ay tuwid na mambabatas. Kaya hindi mo siya matatapunan ng kung ano-ano. Kung ano-ano nang gustong gawin dito ni Senator Lacson, 'di ba? Mayroon pa sinong paimbestigahan daw yung SOSI or something to that. Kung ang dami na niyang nilabas laban kay Senator Marcoleta. Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, parang kumbaga sinisira niya yung kanyang pangalan pati na yung kanyang kredibilidad as a mambabatas, kumbaga. So, binalikan siya talaga dito ni Senator Marcoleta. Ito po kasi, di ba nung nag-interpolate siya, nag-privilege speech siya, ayaw niyang sumagot, ayaw niyang magpa-interpolate. Kasi tuloy nasasabi na hinuhostage niya yung partial report. Mamaya, kung may time pa tayo, pag-usapan natin bakit pinipilit ni Lacson na permahan na ito. Kahit parang ginagawa niya, hindi makipag-usap sa inyo hanggat hindi niya pinipirmahan ito. Ano yan? Di ba? Pakinggan po natin ito si Senator Marcoleta. Talagang binira na siya dito. Di ba? Ito po. Magalang pa rin ang pagka-deliver ni Senator Marcoleta. Pero alam po ninyo, totoo naman siguro, kaya binabanatan niya o pinagtutulungan nga nila minsan si Senator Marcoleta, kasi nga po, diretso si Senator Marcoleta. Diretso siya hindi siya hindi uso sa kanya yung tapik-tapik dito, body-body tayo, so kahit ano na lang ang gawin natin dito, umuo ka na lang. Hindi po siya ganyang klaseng mambabatas. Palagay ko talaga, medyo may kunting selos ito si Senator Lacson. Kasi hindi niya kaya si Senator Marcoleta Hindi niya kayang patahimikin, hindi niya kayang ipabaw sa kung anong gusto na lang nila. 'Di ba? Si Senator Marcoleta, kung alin ang kumbaga by the book, pakinggan po natin si Senator Marcoleta. I haven't signed the report not because I don't advocate for accountability. By the way po, ito ay more than 80 minutes, probably 20 to 22 minutes. Pero parte lang ang kinuha natin. Kung gusto po ninyo makuha yung buong full privilege speech niya, ay nandoon sa Senado or i-upload ko na lang. But because the report itself is incomplete,
and thus could be biased, Mr. President. To press the committee members into signing a document they are not fully convinced risks compromising both the integrity of the process and the credibility of the committee. Anong kasiguraduhan ng mga miyembro ng komite na ang kanilang pagpirma sa partial committee report ay hindi gagamitin para tuldukan ang mga pagdinig at iwasan na ang paggawa ng matagal na inaantay ng taong bayan na final report? Anong gagawin o magagawa pa rin natin, Ginoong Pangulo, kung sakasakaling sabihin niya na tapos na ang pagdinig, total majority na ang nakapirma? It could be a trap, Mr. President. Tama po, sinabi ko na rin yan noon. Paano po kung pag napirmahan na nila yan, tapos sabihin nila, sapat na pala ito, tama na ito, tigil na. Kasi nga po, parang mayroon po talagang tinatarget. Tatlong senador. Kasi parang kumbaga, gusto nilang, parang sa tingin na tuloy ng tao, gustong tanggalin yung senador na, yung tatlong senador na yun. Kasi pagdating sa impeachment, bawas na rin yun. So, kaya po, ito si Senator Lacson, medyo talagang questionable po talaga yung bakit parang hinuhold mong hostage po ang partial report ng Blue Ribbon. Gusto mong mapirmahan na yan. Nandun nga po sila, di ba? Yung tatlong senador. Paano kung i-deliver na nga niya yan sa ombudsman at ibato na agad dyan sa Sandigan Bayan, katulad ni Bong Revilla, hindi ba habang hinihiring yan sa Sandigan Bayan, nakakulong? Di ba? Ay, nako. Bukod pa rito, Mr. President, may isang bahagi po sa nasabing privilege speech Ayan pa. ang kumuha sa aming atensyon at hindi namin maaaring palampasin. Tulad nitong flood control scandal na patago ang atake. Ito pong slide na may pamagat na allocables at leadership fund na kanyang ipinakita sandali kahapon. Yan. Ay may imahe na hindi naman lubos na inilantad sa taong bayan. Putol, hindi buo, walang sapat na konteksto. At tila ba'y tumutukoy sa representasyong ito bilang humihingi ng mga proyektong katumbas ng 500. Whether it's 500 billion, 500 million, or 500,000. The big document tells a narrative that a certain Kong Marcoleta has this 500 allocation from the DPWH. At kapansin-pansin po, Mr. President, na tila hindi nakuha ng naturang slide ang inaasahang atensyon mula sa media matapos ang kanyang privilege speech. Marahil dahil maging ang mga mamahayag ay nakita ang kahinaan nito. Kaya't nakapagtataka na nitong umaga, kaninang umaga lang, Ginoong Pangulo, ay agad siyang nagkaroon ng dalawang panayam sa media upang muling bigyang diin at itulak ang parehong naratibo laban sa akin. Para bang hindi naging sapat ang privilege speech sa session hall at kailangan pang palawigin ito sa media upang masigurong kakalat ang malisyosong pagpapahiwatig kahit kulang sa linaw at sustansya. Meron pa siyang ikinuwento na noong ako ay kongresista pa at parte ng Commission on Appointments bilang chairperson ng Committee on Public Works and Highways. Ako rin nang hingi ng halagang 1.5 billion na mga proyekto kapalit ng pag-confirm sa appointment ni Secretary Bonoan. Ngunit 500 million lamang daw umano ang naibigay. At sinabi pa raw sa kanya ng ibang kongresista na nabukulan sila at walang nakarating sa kanila ng mga proyekto. Nang siya'y tanungin kung may dokumento ba na susuporta rito, hindi niya sinagot ng direkta at bagos ay sinabi na lamang na kailangang suriin kung mayroong mga substandard at ghost projects sa mga pinagbigyan mula sa aking mga inendorso. Iyan po ang laging style ni Lacson. Magbabato siya ng bagay na pag-uusapan na yung kanyang tinatamaan ng binato na niya yun, itatamaan yung tao. Pero wala siyang maliwanag. Para hindi, di ba? Hindi po maganda yan, Senator Lacson. Para ka pong nagiging naninira ka, nagchichismis ka, pero pag ikaw ang tinanong ng masugid na pagtanong, nagagalit ka. Di ba? Katulad nito, Senator Marcoleta, hindi mo kaya eh. Ano man ibato mo sa kanya, babato sa'yo pabalik. Madalas ikaw ang, di ba? Kung ang pag-endorso ng mga proyekto sa DPWH ay basihan ni Senator Lacson ng pagpapaimbestiga sa akin, hindi ba't halos Yan. dapat ng mga senador ay imbestigahan na rin?
Ayon mismo kay Senator Lacson noong nakaraang taon, Setyembre yata yun, Ginoong Pangulo, halos lahat daw ng mga senador noong 19 Congress ay nag-insert ng allocation projects ng 2025 national budget na nagkakahalaga ng kumulang 100 bilyong piso bawat individual. Ngunit ang ating tagapangulo, kayo po, Ginoong Pangulo, pa mismo ang dumipensa sa mga senador at sinabing, I would like to make it clear that whatever budgetary amendments the senators propose, the money for these projects do not in any way go through the Senate or the senator, as some of our kababayans think. It goes directly to the implementing agencies under the executive department. Sa dinami-dami ng mga pangalang nakaladlad sa kontrobersyang ito, ang ilan pa ay tila maingat na iniiwasan ng ating chairman at hindi man lamang nabanggit ng direkta kahit paulit-ulit nang iniuugnay ng mga naglutangang testigo at ilang beses nang naidawit ang mga sinumpaang salaysay, sa mga sinumpaang salaysay. Talaga namang pilit na isinasama ako sa kanyang naratibo. Masyadong halata naman ito, Ginoong Pangulo. Ako na ngayon ang pinagtutuunan niya ng pansin. Dahil ba sa ako lamang ang nagsasabi sa kanya na gawin niya dapat ang trabaho niya, Mr. President? Tama. Di ba? Kasi si Senator Marcoleta lang ang nagpapaulit-ulit na imbestigahan niyo ito. Nilimas ang pera ng bayan. Pagkatapos ayaw mo magpaimbestiga kasi may parliamentary courtesy. Ang dami mong excuse. Ang dami mong dahilan. Senator Lacson. Hindi ba importante sa iyo na nawala ang pera ng bayan? Ikaw na mismo ang nagsabi na ito na ang pinaka-corrupt na nangyari sa ating bansa. Pero ba't nagpabanjing-banjing ka? Oh, ulit-ulit na sinasabi mo na kung saan ka dalhin ng ebidensya doon ka pupunta. Eh hindi ba? Ang daming mga ebidensyang lumalabas. Nagmamakaawa na sa'yo. Nasama isama mo kami. Paimbestigahan mo kami kung tama o hindi ang sinasabi namin. Senator, dating Governor Manong Chavez, ang 18 dating soldiers, ayaw mong paimbestigahan. Ayaw mong imbitahan. Pero ikaw mismo, ang dami po niyang sinabi doon sa privilege speech niya. Yung sinasabi pa niya na nagko-coach daw. Ang dami po, ang pangit ng mga sinabi mo, Senator Lacson. Samantalang sinasabi mong kino-coach pa, di ba? Parang sinasabi niya na putol daw yung papel, kino-coach pa. Samantalang ikaw, nag-imbita ka ng 2 babae para maging resource person. Ang ginawa mo, ikaw ang nagsalita para sa kanila. Ikaw ang tunay na nag-coach. O, di ba? Ayaw mong ipa-interview sa kaiba. Controlled eh. Kontrolado mo eh. Tapos ang lakas-lakas mo ng loob na sabihin mo, may putol pa ang papel, parang may nagko-coach pa. Lahat babato sa'yo, Senator Lacson. Ikaw, nag-imbita ka ng 2 resource person na hindi mo halos pinagsalita. Ikaw ang nagsalita for them. Ba't mo pa inimbita? Ikaw rin pala magsasalita. Kung talagang hangarin ng chairman ay katotohanan na transparency, bakit tila naging targeted ang kanyang patama sa umupo na sa kanya? Bakit hindi siya manindigan o bakit hindi niya matindigan na mismong ombudsman na nga ang nagsabi ng kanilang kakasuhan, si Speaker Martin Romualdez? Para ba sa kanya ay walang talagang kinalaman o sadyang pikit ang kanyang mga mata sa isinisigaw ng lohika? Sadya ata talagang nagbago na ang ating kasamahan. Nasaan na ang tapang ng dating Chief PNP na habulin ang mga nagkasala sa bayan? Kala mo tuloy kung kailang ka tumanda, doon ka pa naging ganyan. Di ba? Kung itong issue nga na patungkol sa paglimas ng ating national budget ay kanyang iniiwasan at ipinagpapaliban ng matagal. Ngayon gusto niyang puntahan ng umunoy breakdown ng mga proyekto para malaman kung may mga ghost projects sa mga ito. Paraan lamang niya ito upang maipilit ang kanyang naratibo laban sa akin, Ginoong Pangulo. Hindi na po ito paghahanap ng katotohanan. Ito ay pagpapalutang ng duda sa pamagitan ng isang palabas.
Hindi na rin po bago sa akin Lalo na, anti-Duterte ka. itong ganitong pailalim na pag-atake, Ginoong Pangulo. Nakita na natin ito nang siya ay sadyang nagpakalat ng isang splice o pinagtagpi-tagping video ng aking mga pahayag upang baluktutin ang tunay kong sinabi at linlangin ang publiko tungkol sa aking posisyon. Noon pa man malinaw nang may pagtatangkang sirain hindi lamang aking pangalan kung hindi pati ang aking kredibilidad bilang lingkod bayan. At ngayon, tila inuulit na naman ang parehong taktika mula sa isang manipulated video noon hanggang sa mga pahapyaw na slide na naglalaman ng hindi kumpletong dokumentong ipinakita niya kahapon. Pareho ang pamamaraan. Yan. Nagtatanim ng duda, magpapakalat ng kasinungalingan, at lilikha ng maling impresyon laban sa akin sa halip na harapin ang tunay na issue. Ayan. Nakakalungkot pa na manggagaling ang mga gawang ito sa isa sa atin sa kapulungan ito. Hindi lamang nakalulungkot kundi nakagigimbal. Isipin sapagkat sila po ay binoto ng ating mga mamayan para gumawa ng mabuti para sa ating bayan. At mas lalong nakadidismaya pa, Ginoong Pangulo, na sa halip na gamitin ang kapangyarihan ng Senado upang papanagutin ang makasalanan at hanapin ang buong katotohanan, ginagamit ito ng ilan bilang kasangkapan sa pagtitibag laban sa mga hindi kayang patahimikin at pigilan. Yun. Ginoong Pangulo, bakit ako pipirma sa isang partial report kagaya ng aking pinahayag kahapon? Ang partial report ay unfinished report. Wala pong sinasabi na ang ating mga tuntunin ay kinakailangang magpahayag ka o mag-report ka ng isang partial report. Bakit po kinakailangang partial report hindi pa final report? At paano po tayo magkakaroon ng final report, Mr. President, kung hindi po niya itutuloy ang mga dapat na ginawa niyang pagdinig? Napakarami po ang dapat na ipatawag, gaya po ng aking ipinag-privilege speech ng mga nakaraan, Mr. President. Ngunit ayaw niya talagang tawagin ang mga taong ito. Tila baga, meron siyang pinagtatakpan talaga. Taong bayan na po naghihintay, Mr. President. Hindi ba ang taong bayan ang pinagsisilbihan natin? Meron pa po bang tinitingnan siyang mas mataas sa taong bayan, Mr. President? Palagi niyang sinasabi, hindi ko raw po naiintindihan ang interparliamentary courtesy. Mabigat na paratang, Mr. President. Sinabi ko nga po kahapon ang interparliamentary courtesy ay kinapapalooban ng dalawang kapulungan, ang Kongreso at saka ang Senado. Paggagalangan sa bawat chamber. Ngunit bakit po itinatanghal niyan ay galang natin ang kabilang chamber, ngunit tayo mismo dito sa ating sariling bulwagan ay hindi ko nakikita ang tunay na paggagalangan. Alin bang mas importante? Correct. Ginoong Pangulo, kailangan ba nating munang igalang ang ating kapitbahay? Pero hindi natin igagalang mismo ang miyembro ng sarili nating pamilya. Meaning to say, sa aking opinion, gusto mong paimbestigahan yung tatlong kasamahan mo dyan sa Senado, pero ayaw mo naman maimbitahan yung mga congressmen, women, na pinapatungkulan nila Saldico ng 18 Marines at kung sino-sino pa. Susukatin kung sino po ang merong dalawang standards. Nasabi ko po Correct. kahapon, bakit hindi ko babaliwalayin ang konsepto ng interparliamentary courtesy kung yung pong mga taong binabanggit sa napakaraming mga testimonya ng tinawag nating mga witnesses at mga resource persons ay tumutukoy sa mga taong ito? Yun nga po. 'Di ba? Mas mahalaga kay Senator Lacson ang interparliamentary courtesy kaysa po sa taong bayan na ninakawan ng mahigit 1 trilyon. Anong klase ka, Senator Lacson? Tanong lang. Why is it so important for you na sundin mo yung parliamentary courtesy samantalang ninakawan ang ating mga kababayan? Pera nila yan eh. Pera ng mga mamamayan eh. Diba? So, okay lang sa'yo? So, siguro, pag ninakaw na halos lahat ng pera, wag na rin imbitahan. Parliamentary courtesy kasi. Hayaan mo na magnakaw yan. Total, kailangan traditional yan eh. Hindi ba? Kaya nga sabi ni Senator Marcoleta, bakit uunahin pa yung parliamentary courtesy? Nilimas ang pera ng bayan.
Di ba? Gagamitin pa natin yon samantalang sinabi nga natin, nilimas na nga ang pera ng bayan. Gagamitin mong pagtatakip dahil sa paggalang sa interparliamentary courtesy. Hindi ba sa unang-una pa lang, sila nang hindi gumalang Correct. sa mga taong bayan na pinaglilingkuran natin? Ayun. Tama nga naman. Sila ang hindi gumalang sa taong nagluklok sa kanilang posisyon. Humingi sila ng boto para sila mailuklok dyan, tapos nilang iluklok, tapos silang pagbigyan, nanakawan. Ikaw, irerespeto mo pa rin yung nagwalang hiya sa taong bayan. So, ikaw, Senator Lacson, para saan ka ba? Para sa oligarko? Para sa mga nagnakaw? Kasi hindi mo masyado kang bias eh. Diba? Yung mga 18 soldiers, lumalapit na sa'yo. Tutulungan ka. Ayaw mo. O, binakbakan mo pa yung kredibilidad nila. Si Sir Sergeant Cotesa, binakbakan mo rin. Bawat lalapit sa'yo, babakbakan mo. Si Manong Chavez, hanggang ngayon, dinagawa mo pa ring dahilan na wala siyang affidavit. You know it's a lie. Kasi hindi pa naman yung hearing ay April 14 pa. April 7 papunta na siya sa'yo. Sabi mo April 7 by 5 o'clock kung hindi ako nagkakamali. On the way na. So wag mong gamitin yan na kaya hindi natuloy. Yung hearing noong April 14 na nandoon dapat si Manong Chavez, ang wag mong gamitin yan na wala siyang official or affidavit. That's a lie. Kanya pong interview kaninang umaga, nabanggit niya, ako po'y wala na raw sa hulog. Ngayon. Hindi ko raw po maintindihan na tumayo siya dito at sinabi niya na ayaw muna niyang sumagot. He cannot yield to the floor until and unless the partial report has been signed by the majority. So, ginagamit niyang hostage yan. Gusto niya papirmahan talaga yung partial report. Bakit, Lacson? Gusto mo na talagang ipahatid yung mga kasamahan mo sa Sandigan Bayan, sa kulungan? Tinatanong lang. Kasi iba na eh. Iba na talaga eh. Yung takbo mo eh. Madali pong intindihin yun. Ginoong Pangulo, ayaw niya talagang ituloy ang pagdinig sapagkat gagawin niyang kondisyon na kinakailangan muna na mapirmahan ang partial report. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng pangangatwiran? Ang sabi ko po, ngayon ko lang nakita ang very highly unusual na patakaran para sa kanya. Sabi ko nga po, kung sinabi niya mismo, ayaw ko magpa-interpolate kahit kanino, lalong-lalo na kay Senator Marcoleta. Diretsahan, Mr. President. Tatanggapin ko yun. Ayaw niya eh. Bakit ko siya pipilitin? Ngunit kung gagawin niyang dahilan, kaya ayaw niya magpa-interpolate sapagkat gagawin niyang kondisyon na kailangan mapirmahan muna ang partial report, ino-hostage niya ang taong bayan, Mr. Speaker. Yun po ang hindi ko kayang tanggapin. Ano ito, takutan? Kaya niya ginawa yun? Kaipala, Mr. President, kaya pala siya nag-privilege speech. Hindi dahil sa meron siyang gustong sabihin, para ipakita niya yung kapirasong sulat na yun. May nakalagay, Kong Marcoleta, 500. Yun po yung gusto niyang palabasin. Kasi mga kababayan, sa tingin ko doon, yung mga sinabi niya, mga bagay na alam na natin. At parang kumbaga, tirahin lang niya si Senator Marcoleta. Madami doon. Di ba? Oh. At para i-boost niya yung sarili niya. Ang hilig niya mag-left ng bangko niya. Ang hilig niya magbuhat ng bangko niya. Baka magaling ka noon, Senator Lacson. Pero hindi mo pinapakita ngayon yung kagalingan mo. Iwas ka ng iwas para wag ka lang makapag-hearing. Para wag lang malaman kung sinong mastermind. Tapos sasabihin mo maraming mastermind. Ganito na po tayo ngayon, Ginoong Pangulo. Bakit ko pipirmahan yung partial report? Isa po sa hindi ko matanggap-tanggap do sa partial report. Ayan pa. Ay yung isa sa kanyang mga rekomendasyon tungkol sa sino ang mga taong Ayan. dapat na ipaghabla. Tingnan po ninyo, Ginoong Pangulo, doon sa kategoryang public officials categorized under recommendations for preliminary investigation, ang dami pong legislators doon.
pinangungunahan na po ni Saldico at marami pa pong iba. Sa mga intermediaries po, Mr. President, binanggit niya si Undersecretary Traigib Olaybar. Binanggit niya yung Maynard Ngu. Hindi ko po alam kung sino yung Carlin Villayap, J.Y. De La Rosa, Mrs. Patron, Lawrence Cruz, John Paul Estrada, Mark Texay, alias Peng. Pero wala po yung Yusek Adrian Bersamin na siya mismong naghayag sa plenaryo nung nagkakaroon po ng plenary debates na po sa ating budget. Nasaan siya, Senator Lacson? Ang naghayag mismo sa pangalan ni Yusek Bersamin at ayon sa kanya, ni-name drop niya ang pangalan ng Pangulo. Sinabi rin po ni Saldico, yung 30 Tamarin Street na kung saan 1 billion ang nai-deliver ni Saldico. At ang tumanggap po noon ay si Yusek Jojo Cadiz. Cadiz. Napakabigat na akusasyon. Ginoong Pangulo. Wala man lang po rito sa dapat na banggitin na intermediaries. Nasaan po ang pangalan ni former Speaker Martin Romualdez? Yon. Nilagay po niya doon sa classification ng public officials categorized under fact-finding investigation. Ang laki po ng diferensya ng fact-finding investigation sa preliminary investigation. Bakit po yung tinuturo mismo na mastermind, yung pa po yung nasa... Wala po sa preliminary investigation. Nasa fact-finding lang. Tingnan po ninyo yung mga lumabas sa mga dyaryo, sa mga periodiko, Ginoong Pangulo. Billionaire News Channel dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez umanong tinuturing mastermind sa controversial na flood control scandal. Politico.com dated May 5, 2026. With 56 billion in supposed kickbacks, Ombudsman tags Martin Romualdez as mastermind of flood control scam. Abante dated May 5, 2026. Ombudsman, Romualdez co. mastermind ng 56 billion flood control kickbacks. Abogado.com.ph dated May 5, 2026. Ombudsman panel tags Romualdez and co. as masterminds. Dito pa lang po sablay na yung report Nandun lang siya sa fact-finding, samantalang ang ombudsman, tinag na po siya, isa sa mastermind. Saan po papunta ang report? Ginoong Pangulo. Ang isa pa, natag na nga na sila daw ang mastermind per ombudsman. Bakit gusto pa rin niyang papirmahan na nasa, kumbaga, fact-finding pa lang si Martin Romualdez? Lacson. Ginoong Pangulo, ang Senado ay hindi dapat maging entablado para sa mga intrigero na alam naman natin kung ano ang totoong motibo. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo.